Ngayon, kapag ni-resolve yan ng DOJ at ang findings ng DOJ diyan sa kasong plunder ni Jinggoy ay may probable cause, may prima facie evidence, or may reasonable certainty of conviction, ay ipafile yan ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Ito mga kabunyog, mga kababayan, huling hirit na ito yata ni Jinggoy. Huling hirit na ito. Kanina, nag-submit ng counter affidavit si Jinggoy Estrada doon sa kasong plunder laban sa kanya. Nag-submit kanina. Bakit huling hirit na yan? Ay ano na yan eh, dapat nga nung isang araw pa eh. Dapat nung isang araw pa ang deadline sa kanya sa pag-submit ng counter affidavit. Pero umiling siya na bigyan pa siya ng additional 3 days. So yung ngayong araw, yung last na araw para mag-submit siya ng counter affidavit. Personal na nagtungo sa Department of Justice si Senator Jinggoy Estrada upang sagutin ang inihaing plunder complaint ng National Bureau of Investigation laban sa kanya. May kinalaman ito sa umuning anomalya sa mga flood control projects kung saan kabilang si Estrada sa mga respondents sa isinasagawang preliminary investigation ng DOJ. Ayon sa tagapagsalita at legal counsel niyang si Attorney Bianca Soriano, naghain ng counter affidavit ang senador laban sa mga paratang na plunder, paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act at direct at indirect bribery. So first, we attacked it based on procedural rules, specifically on the requirements of a complaint affidavit. And then we also discussed the admissibility and the credibility of the evidence, which will not be able to meet the threshold required for criminal cases before the DOJ or the Ombudsman. Tinalakay din sa kanilang isinumiting counter affidavit ang mga sinasabing inconsistencies ng mga pahayag ng mga state witnesses na sina Henry Alcantara at Roberto Bernardo. And then we also attacked the inconsistency of the statements as well as the other documentary and affidavits. I mean, among others, we also attacked it on the jurisprudence that requires to be more cautious with testimonies of witnesses who are applying for the state witness. Kumpiyansa umano ang senador na mababasura ang mga reklamo laban sa kanya. Yun yung argument also that the case is still undergoing investigation before that. Thus, it would still be the DOJ or the investigating authority who would determine if there is probable cause to charge Senator. He is confident that there is cases. Na magbabasura lahat itong mga... Tungkol ba saan yung counter affidavit na yan? Tungkol yan dun sa kasong plunder. Si Bong Revilla, si Jinggoy Estrada, at saka si Manuel Bunuan, sila yung mga may kasong plunder tungkol doon sa mga proyekto sa Bulacan. Ayan yung kaso niya, plunder. Dahil nga diyan sa mga proyekto na yan sa Bulacan. Ang mga testigo diyan laban sa kanya ay sila Yusek Bernardo, dating Yusek Bernardo, si dating District Engineer Alcantara. Yan yung mga state witness laban sa kanya kay Jinggoy. At ang kaso ay plunder. Kaya kapag ni-resolve yan ng DOJ, ang findings ay may probable cause, reasonable certainty of conviction at prima facie evidence, walang bail yan. Kasi plunder yan eh. Pero ito na yung last na chance kay Jinggoy, itong huling hirit na ito. Kasi pinapasubmit siya ng counter affidavit. Dapat nung isang araw yung deadline, pero nakiusap na bigyan daw ng additional 3 days. Pinagbigyan naman ng DOJ. Ngayon nga ng March 12 na yung huling araw, ito na yung huling araw na binigay. Ngayon nag-submit si Jinggoy. Ang paniwala ng abogado ni Jinggoy, malulusutan daw. Ewan natin, abangan natin. Abangan natin. At ang isa pang problema ni Jinggoy, mayroon sa kanyang precautionary hold departure order. Hindi siya pwedeng bumiyahe sa labas ng bansa nang walang approval ng korte. Kasi nakasama yung pangalan niya sa inisyuhan ng precautionary hold departure order. Katunayan, nagpaplanong bumiyahe si Jinggoy Estrada nitong itong darating na mga araw, March 31 yata to April 5, panahon ng Semana Santa, plano yatang bumiyahe ni Jinggoy. Hindi ko alam kung saan na bansa. Kaya lang, kailangan nga siyang aprubahan ng korte. Ngayon nag-apply siya. Nag-apply siya sa korte na payagan siyang makabiyahe. Kaya lang yung DOJ mag-u-oppose daw. Mag-u-oppose daw sila. So hindi natin alam kung pagbibigyan ba ng korte ang motion ni Jinggoy ng abogado niya na payagan siyang makabiyahe. Kasi siya nakalagay siya sa may precautionary hold departure order. Kaya hindi siya pwedeng magbiyahe kung hindi papayagan ng korte. So, yan yon.
Ngayon, kapag ni-resolve yan ng DOJ at ang findings ng DOJ diyan sa kasong plunder ni Jinggoy ay may probable cause, may prima facie evidence, or may reasonable certainty of conviction, ipa-file yan ng Sandigan Bayan. Ay ipa-file yan ng Ombudsman sa Sandigan Bayan. At kapag na-file yan sa Sandigan Bayan, kaagad-agad mag-i-issue na naman ng Sandigan Bayan ng warrant of arrest, katulad nung kay Bong Revilla. Kaya sana maging maayos ang resolution ng DOJ diyan, at sana bilis-bilisan na. Bilis-bilisan na. Marami na naghihintay diyan sa ano na yan, sa kaso na yan ni Jinggoy Estrada. Kasi pagkatapos ni Bong Revilla, wala nang kasunod na ito na dapat sila Villanueva, sila Jinggoy, pero ito na nga, due process naman kasi, pinagbibigyan pa muna na mag-file ng counter affidavit. Pero ngayon nakapag-file na ng counter affidavit, sana naman bilisan na ng DOJ na i-resolve yan para talagang may kulong na naman. Yan yung hinihintay ng taong bayan, may makulong na naman eh. Napapansin nyo si Jinggoy nitong nakaraang mga araw, tahimik, yung dating Jinggoy na na maingay, laging nakikipagsabayan kay Joel Villanueva, kay Chis Escudero, Cayetano, mga naging tahimik bigla nung magkaroon ng mga kaso eh. Napansin nyo rin ba yan? Di ba si Jinggoy noon laging laging maingay yan noon. Dinodominate niyan ang mga katulad ni Joel Villanueva. Pero ngayon tahimik si Joel Villanueva, tahimik si Jinggoy. Kasi nga na to eh. Lalo na yung huling tsansa niya na yan na binigay sa kanya pag-submit ng counter affidavit. Pagkatapos niyan, didesisyon na yan. Makikita na natin ngayon. Nung pumunta mismo sa DOJ si Jinggoy, siya mismo yung nag-submit ng counter affidavit.